Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Tower crane naman sa Marikina ang nagbibigay takot sa isang residential area dyan kapag humahangin kasi ng malakas yung crane, sumasabay. Takot at kabaraw ang nangingibabaw sa mga residente ng Santo Niño, Marikina City sa tuwing makikita nila ang tower crane na ito na pagmamay-ari ng construction site ng 10-story Siloa building ng Pentecostal Missionary Church of Christ. Ang nasabi raw kasing tower crane, lampas na sa property line ito at umaabot sa kalsada maging hanggang sa taas sa kanilang bubungan. Nakakatakot kasi sobrang haba nung pinaka-arm ng crane. Pagka bumagsak, maraming madadamay. Nakakatakot. Mga bumabagsak yung sa Makati nga, bumabagsak ang crane. Reklamo kami, nagtanamang mangyari. Tuloy-tuloy na rin operation nila. Ato sa Setyembre taong 2015, aksidenteng bumagsak ang crane sa isang pampaserong jeep. Isang patay sa insidenteng ito. Baka mamaya bigla na lang bumagsak, kagaya nga nung nakaraan, bumagsak yung crane dyan sa kabila. Yung gamit sa amin, malaki yung crack na gano'n, kaya lang nireklamo ko, kailang kasi nakatakot, nasa kwarto namin. Kinumpirma ng KP team ang sumbong. Positibo! Ang tower crane, mistulang nakapayong sa kalsada at sa kanilang bubong. Sinubukan namin kunin ang pahayag ng Pentecostal Missionary Church of Christ. May mga reklamo yung sa likod. Yung tower crane natin, lumalagpas. Oh, sino lang sana pwedeng sumagot? Foreman or yung... Kasi yan sir eh, sa dating kontraktor yan ngayon. Dating kontraktor na dati po. Ngayon, wala na sila. Pero, tumanggi silang humarap sa aming kamera. Sinadya ng KP team ang Marikina City Engineering Department para idulog ang reklamo. Ilang beses na nilang sinita ang nasabing construction site. Sa katunayan, natapos na umano ang 7 araw nilang palugit para matanggal ang nasabing crane, kaya kinansela na nila ang permit nito at inihahanda na nila ang demanda sa naturang kumpanya. Well, actually matagal na naming na-inspeksyon yan. Si contractor, pati yung sa Maranata, binigyan na ng notice yan ng engineering. Kahit na wala namang complaint, talagang ini-inspeksyon namin yan at nakita din namin yan talagang lumalampas. After nung revocation ng mechanical permit, kakasuhan na namin natin sila for non-compliance. At mahigit 1 linggo lang nang ipalabas natin yan, inalis na ang naturang tower crane. Kaya laking pasasalamat ng mga residente sa aksyon ng lokal na pamahalaan ng Marikina at sa Kilos Pronto. Sa Kilos Pronto team at sa engineering, ngayon makakatulog na kami ng mahindi kasi natanggal na yung crane na kinatatakutan namin, lalo na pagka medyo malakas ang hangin. Maraming salamat po sa Kilos Pronto na aksyonan nila na matanggal yung crane dito. Masaya na kami at hindi na kami natatakot dahil talaga namang nakakatakot at mapanganib yung kanilang crane. Maraming salamat ulit sa Kilos Pronto at saka sa Engineering Department ng Marikina City Hall.